Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ma'am, sa ngayon po, nakailan na po kayong hearing dito po sa inyong issue na kung saan po ang pinagmulan nga po itong Pogo sa Bamban? Opo. Lahat-lahat siguro naka-8 na kami at nung nakaraang 2 hearing ay dumalo mismo si Mayor Alice Guo. Okay. Ma'am, sa pagdalo po ni Mayor Guo, ano na po ang klaro, ang napatunayan po ninyo muna, tsaka na po muna itong Pogo issue, ito humunang kanya pong pagkatao. Ano po ang klaro na? Well, ang klaro ay ang labo. Kasi ang gulo ng kwento ni Mayor Alice Guo. Kahit dito po sa pangalawang hearing, akala din namin mas maliliwanagan na tayo sa pagkatao niya. Pero mas lalo lang lumabo. Ang daming kasinungalingan. Sabi niya, anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Leal. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iluwal. Pero nung tinignan namin ang birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal ay kasal pala sa tatay niya na si Angelito Guo. Natuklasan din namin na sa totoo, may 3 kapatid pa pala siya sa magkaparehong magulang. Pero take note ha, Sir Ted, DJ Chacha, nung nakaraang hearing, sabi niya, wala siyang kapatid. Inamin niya na lang ito nung hinarap na namin sa kanya yung ebidensya ng mga birth certificate at pati travel records nilang magkakasama. Kapwa incorporator din ang mga kapatid niya sa napakaraming negosyo. O pati nasyonalidad ng tatay niya malabo din. Sabi niya, Chinese daw ang tatay niya. Pero pagdating sa birth certificate niya, Pilipino ang nakalagay. Tapos sa incorporation papers naman ng mga negosyo nila, Chinese ulit. Sabi naman niya nung nakaraang hearing, half Chinese, half Filipino daw. So ano ba ito? Multiple choice. At ito siguro nakaka-shock, no? Kahit isang matinong childhood memory, wala siyang maibahagi. So hanggang ngayon, sino ba siya talaga? Ang tanong, at bakit siya nagsisinungaling tungkol sa pamilya niya? Anong tinatago at bakit kailangang itago? Considering bilang public servant, transparency ang isa sa pinaka-basic at pinakamahalagang katangian. Kaya tataka-taka na napakalabo ng pagkakiladlad niya. Opo. Sige ma'am, so sabi nga po ang burden of proof ngayon mukhang nabaligtad na, no? Napunta na po kay Mayor na patunayan yung kanyang mga sinasabi. So ma'am, ngayon po naklaro na ito, no? Yung inconsistency at maging po, and we say thank you ma'am dahil sa talaga pong kayo nag-research dito, nagharap kayo ng mga authenticated po ng mga dokumento from PSA. So what's next for sa inyo pong komite as far as Mayor Alice Guo is concerned? Well, ang next po talaga ay yung executive session. Kasi meron po tayong mga government agencies, pati intelligence agencies, na nais sabihin ang higit na marami sa aming komite. Pero hindi pa nila masabi in open hearing. Dahil ito ay nagsimula sa issue ng Pogo. Ang dami ng kumabit na masasamang issue nitong nakaraang ilang mga taon. At pagdating dito sa Pogo Hub sa Banban, andyan pa rin yung markers ng human trafficking, yung crypto scamming, yung sa mga dating Pogo Hub na may aspetong money laundering, pati dito lumitaw. Kasi 2 sa mga kasosyo ni Mayor Alice Guo dyan sa Zone 1 ay prime suspects pa pala sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Kahit yung solong inaamin niyang kilala niya at kaugnay niya yung si Huang Ziyang na nakatakas nitong pangalawang raid ng PAOK sa Bamban, Pogo Hub, napag-alaman namin na wanted din pala, fugitive o pugante din. Opo. So, itong money laundering, hindi lang yan yung but wait, there's more. May anggulo pa palang iniimbestiga yung ating mga government agencies ng espionage dahil sa mga anggulong surveillance at saka hacking na di umano, yung ilan dyan ay posibleng nagmumula sa Bamban. So ito yung mga aspetong
Pogo plus krimen plus paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at menor de edad na Pilipino plus Opo. yung aspetong national security, aalamin namin ng mas malalim sa executive session para mas ma-finalize at mahubog yung aming mga resource persons at tanong sa susunod na hearing. Okay, nabanggit niyo po ma'am yung money laundering. Opo. Kung mamarapatin po lamang ninyo, dito ho ba pumasok na ang AMLAC sa usapin po ng bank accounts ni Mayor? Actually po, Sir Ted, inimbita namin yung AMLAC simula nung nakaraang hearing at sila po'y kasama din sa aming magiging executive session. Pati po yung BIR dahil itinanong na namin si Mayor Alice Guo at pati yung kanyang ama na sinabi niyang nagnenegosyo din dito sa Pilipinas. Silang dalawa ba ay nagbabayad ng tamang buwis? Alam natin ang Pogo kabuuan ang laki-laki na ng utang sa ating gobyerno in terms of taxes. And yes, kung may mga tanong kaming kailangang itanong tungkol sa bank nila, maitatanong din po namin sa executive session. Kapag po kasi executive session, until and unless pagbotohan ninyo na ito'y isa publiko, ito'y magiging lihim sa amin. Tama po. Opo. Tama So, po. paano yan, ma'am? Kung sakasakali, parang deprived naman kami na malaman ng katotohanan kung sakasakali, paano ho kaya? Depende po sa kung ano-anong mga impormasyon ang lumabas sa executive session at sa tansya ng komite ay kailangang isama sa committee report na isang public document. Aalamin lang namin na ito po ay covered ng mga batas o di kaya mga exemptions sa mga batas para syempre gusto po namin pagkatapos nitong halos 4 na taon na investigasyon ng Senate Committee on Women sa Pogo at lahat po ng ipinanganak nitong mga issue at krimen ay hanggat maaari kompleto yung aming findings and recommendations na pwedeng ipaalam sa mamamayan. Lalo na ang taas-taas ng interes at concern ng ating mga kababayan dito sa Pogo, partikular sa Bamban at kay Mayor Alice Guo. Maliban po ngayon dito po sa inyong inimbitahan na maglalahad nga sa isang executive session, yun hubang tatay po nitong si Mayor, yung pong kanyang mga kapatid o maging, yung nanay po kasi walang address, walang hindi alam. So sila ho ba'y iimbitahan na rin ng komite? Depende po sa lalabas sa executive session. Pwede po naming desisyonan kung iimbitahin na namin sila sa susunod na public hearing. Opo. So, tatansyahin po namin. Opo. Kailan po ma'am ang inyo pong supposed to be executive session? Tinakda na po namin, Sir Ted, sa susunod na linggo, 5 ng Hunyo. And then pagkatapos niyan, pwede na naming i-schedule yung susunod na hearing. Okay. Ma'am, ito nga po, meron na pong mga ilang grupo na pumupula sa inyong komite na nalilihis daw po. Maging si Senator Coco nagsabi na parang nawala sa focus. Pwede ho ba namin malaman lang, ma'am, kung ang pinagmulan nga nito ay Pogo. So, dito po sa inyong investigasyon, nalinaw ba rin ang mga facts like ang sinasabi po ni Governor Yap na magmula daw ho Enero ng 2021, ipinagbabawal na ang Pogo sa lalawigan. Okay. Opo, pangalawa, ito pong Pogo, sabi ni Mayor, may permit yan from PAGCOR in the first place, ba't pinayagan ng PAGCOR kung ito'y illegal at obligasyon din po ng PAGCOR bilang regulator na sila dapat nag-i-inspection dyan. So, dito po ma'am, parang wala pa kaming narinig na PAGCOR. Actually, yung PAGCOR uma-attend na po, Sir Ted, sa mga hearing namin at makakasama din po sila sa executive session. Dahil sabi po nung kanilang Chief Security, si Retired General Villanueva, mas malalim pa po ito kaysa sa napag-uusapan na sa hearing. Kaya inimbita din po namin sila na magsalita sa amin sa executive session. And sa tingin ko po, nakafocus pa rin malinaw yung komite ko sa investigasyong ito. Kami pa rin po sa tingin ko ay nasa tamang direksyon at hindi nalilihis. Kami po ay nagsimula at mayat-maya bumabalik pa rin talaga sa Pogo. Nga lamang, nitong nakaraang mga taon, ang daming ipinanganak pa niyang mga kaugnay na issue mula sa Pogo-related prostitution hanggang sa illegal recruitment at detention hanggang po sa maraming buwan na inilaan namin sa Pogo kaugnay ng Pastilla scam hanggat nag-evolve at dumako dito
sa mga seryosong issue ng human trafficking, crypto scamming, yung money laundering at ngayon yung anggulong espionage. Okay. Kaya sa tingin ko po, bagamat sobrang lumaki yung issue, ay dahil mukhang malaki itong phenomenon at negatibo ng Pogo. At tinutupad lang namin yung aming tungkulin na itanong at alamin hanggat aming makakaya itong buong phenomenon ng Pogo dito sa ating bansa at maaring sa labas ng bansa. Okay. Ma'am, doon po sa binanggit nyo mga pagdinig na naando naman yung PAGCOR, kami ho na nagbabantay nga dito, unfortunately, hindi ko ho alam baka lang nakalusot sa akin pong atensyon, no? O kaalaman, kasi wala pa ho akong nakita o narinig na nagtanong ng direktahan at masinsinan sa PAGCOR. Sino ba particular ang pumirma nung permit sa Pogo sa Bamban? Kanino ba itong jurisdiction among PAGCOR officials? Di po ba? Kasi ma'am, hindi maitatanggi na pati yun dyan sa may Pasay na meron pang torture chamber, binigyan din po ng PAGCOR ng permit yun eh. Totoo. Kasi po ma'am, ngayon na nangyayari po ma'am, Senadora, na para bagang ang PAGCOR nagkukubli at hindi ho natin mapapanagot doon sa kanilang unang responsibilidad na kayo dapat ang hindi agad-agad nagbibigay ng Pogo permit at kayo nag-i-inspection sa mga Pogo hubs na ito. Tama. Actually, very fair point at question yan, Sir Ted. And nitong yugto ng Pogo investigation sa Bamban, actually naitanong na rin namin yan sa PAGCOR. Pinabulaanan kasi nila na may lisensya daw or kahit provisional license tulad nung sinabi ni Mayor Alice Guo, itong Zunyuan. Pero meron nga silang 4 na empleyado na on-site, nag-opisina dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya itinanong namin, bakit hindi nila nasilip? Kailangan pa namin itanong lalo dahil hindi pa ganap na naisagot. At sino ang nagbigay, di umano, ng provisional license? Sinasabi ni Mayor Alice Guo, may provisional license yung Zunyuan. Sinabi ng PAGCOR, wala daw silang ibinigay na provisional license. So alin ang totoo? At yung naunang kumpanya, bago yung Zunyuan, yung Hongsheng, yon na-issuehan daw ng lisensya ng PAGCOR dati. Pero kanilang sinuspinde. Anong nangyari? Mukhang nagpalit lang ng pangalan ang Hongsheng, naging Zunyuan, at nagpatuloy ang operasyon at maaring nagkunwari pa na may provisional license. So, hindi pa settled finally kung sino in particular sa loob ng PAGCOR ang mga or ang nagkukulang. Pero na-post na yung tanong sa kanila na, hindi kayo off the hook dito kasi ito nga yung isang pangunahing inaalam ng aming investigasyon na mukhang napakaluwag ng regulatory framework kahit sa Pogo. Kaya talagang binabali ang anumang batas o polisiya dyan o nalulusutan sa gaps at saka sa implementasyon. Kaya ito, bumulaga sa atin ang ganitong kalaki at mukhang komplikadong Pogo Hub dyan sa Bamban. Opo, ma'am, kasi kung kaya po natin na magkaroon ng research sa mga birth certificate nitong si Alice, ni Sheila at ni Seaman. Meron pang isa, Sir Ted, si Wesley. Opo, si Wesley. PSA, kung kaya po nating ma-research ito at makakuha po ng authenticated document, ano ba naman po yung research din sa PAGCOR sa pagbibigay po ng provisional authority sa Pogo, ma'am, di ba? Opo, point very well taken po. Magagawa po namin yun bago mag-wrap up yung investigasyon. Opo. Kasi ma'am, meron din kasing claim ngayon, no? Dito ho sa PAGCOR ngayon, nagpalit na sila ng pangalan hindi na Pogo, di ba? Diba? Ay, opo. Opo, may iba na silang pangalan na 3 letra. Opo. Ang letra ho nito, ma'am, ay kumakatawan sa Internet Gaming Licensees, IGL po. O kaya International Gambling Lord. Nako, mas masahol, no? Anyway, so ma'am, sa ngayon po kasi, alam po naman natin na ito po in aid of legislation. So, para po lamang dito po sa magiging rekomendasyon niyo sa IGL operation na ito sa usapin ng inventaryo sa PAGCOR. Ilan ba binigyan ninyo ng Pogo license? Saan bang mga lugar ito? At ang inyong ginagawa bilang regulator? In fact, sometime during, kung hindi man yung nakaraan, yung second to the last hearing, nasagot nila sa amin na nakapag-issue sila in total dati ng mga 200 plus na mga lisensya. Pero ang karamihan nito ay isinuspinde nila pero hindi nila masagot kung
ilan sa mga sinuspindi ninyo ay aktwal na tumigil. Kasi baka yung iba, tulad mukhang nitong Hongsheng na naging Zunyuan, ay nagpatuloy pa rin kahit sinuspindi na yung kanilang POGO license. And then eto na naman, parang bagong animal na naman yung IGL. Nagbago ba, humigpit ba yung regulasyon kaugnay niyan kumpara sa very sorry track record sa pag-regulate sa POGO? And in any case po, Sir Ted, DJ Chacha, para lang masabi ko, ang position ko naman, tulad ng karamihan naming mga miyembro ng Economic Affairs Committee, nung pinapanguluhan dati ni Sen. Chair Sherwin, pumirma po ako nung committee report niya na paalisin na yung mga POGO na yan sa loob ng 3 buwan. So, kumbaga, minsan nagsalita na ang Senate, ang aming sense, na dapat itigil yung POGO dito sa ating bansa. And I'm hoping na itutuloy yan ng majority na dinigin yan at i-adopt. And ilang beses ko ring na panawagan kay Presidente na mag-take din ng executive action. Kung mabagal man kami sa legislature, pwedeng umaksyon ng Office of the President na patigilin na yan at paalisin na yung mga POGO na yan. Okay, Cha, go ahead. Yes po. Senator Risa, kaugnay pa rin dito sa investigasyon kay Mayor Alice Go. May mga video circulating online tungkol daw sa pagkakaugnay niya sa Chinese Communist Party. Kayo po ba'y nakikipag-ugnayan na sa PNP tungkol sa kung ano na ang nangyari dito sa investigasyon po nila dito? Is this legit or fake news po ito? Anong balita po? Ang PNP po ay dumadalo na rin sa aming mga hearings, lalo na yung dalawa kung kailan dumalo si Mayor Alice Go. Pero natanong pa lang namin tungkol sa mga kaganapan doon sa Bamban, Tarlac at sa Central Luzon. Although nung nakaraang hearing, nandun din yung dating hepe ng CIDG para sumagot ng ilang mga tanong tungkol sa anong nangyari doon sa PNP official na nag-lead ng raid dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Pero nabalitaan ko rin ngayong araw sa pamamagitan ninyo sa media na ang PNP ay nag-iimbestiga na rin dyan sa mga di umanong mga kaugnayan daw ni Mayor Alice Go doon sa isang partido ng isang bansa na kilalang kagit-gitan natin dito sa West Philippine Sea. May presensya sa ating grid, sa ating telecoms at kilala na gumagawa ng ganitong klaseng mga moves. Hindi lang dito sa Pilipinas na iniimbestiga pa lang natin ngayon, pero ginagawa na sa ibang mga Southeast Asian countries. May balitang ginagawa nila sa Australia, may balitang ginagawa nila sa ilang mga bansa sa Africa. So if ever mapatunayan natin dito, hindi na yan magiging bago dahil ginagawa na nila sa ibang mga bansa. Oo. So yan ay ilan sa mga pag-uusapan din namin malamang sa executive session. At sa dami pa rin nga po nung sinasabi nyo hindi pa rin masagot tungkol doon sa pagkatao at iba pang mga issues na may kinalaman kay Mayor Alice Go. Looks like matatagalan pa po itong mga Senate hearings na ito. Pero pagkatapos po nun, ang tanong din ng ilan, anong kahihinatnan po nito? Opo. Posibleng tumagal pa or posibleng hindi. Pakiramdam ko ang game changer ay magiging yung executive session para nga ma-narrow down namin sino pa bang mga resource persons, ano pa bang mga issue o angulo, ano pang mga tanong ang kailangan naming ma-settle para makumpleto yung aming committee report. And for sure, balak po namin maging kapaki-pakinabang itong lahat ng investigasyon at ilaman sa findings at recommendations ng aming committee report. Isa na yung sabi nga in aid of legislation, yung oversight function namin, alamin kung yung mga kasalukuyang batas o regulasyon man lang tungkol sa POGO, yan ba ay talagang kompleto at maayos na ipinatutupad o binabali ba at pinapanghina ba ang ating regulatory framework sa POGO bilang isang business model. Kung kaya't may nangyari dating pastilla scam at ngayon mukhang may nangyayari ding pag-secure nitong mga POGO companies na mga Philippine identification documents para sa kanilang negosyo dito, or nakita natin umaabot sa ibang bansa, yung sa Thailand, yung 4 na Chino na nahuli gamit ang mga Philippine identification documents dahil sila'y nagpapanggap na mga Pinoy. At kung mapatunayan yung espionage angle dito, gayon din, paano nagagamit ang birth certificate, pati ang pag-file ng Certificate of Candidacy kung hindi naman pala Pilipino ang tumakbo at
nanalo at ngayon nagsisilbi bilang government official. All throughout, yung pagtingin din sa yung ating mga batas ba na nagpoprotekta sa ating mga kababaihan at mga kabataan ay ipinatutupad para proteksyonan sila, proteksyonan tayo sa malign effects ng ganitong klaseng negosyo tulad ng POGO. Opo. And of course, yung ating mga national defense or national security laws ba ay naipatutupad din. Okay. Sige ma'am, so mukha po nga kasi in aid of legislation, mukhang malawak ang masasakop ng inyong maaari pong maging proposal na mga pagbabago o pagkakaroon ng bagong batas. Kasama na po dito ang pagpapatindi ng kaparusahan sa falsification of public documents. Posible yan, Sir Ted, dahil alam natin na yung ating mga official documents bilang mga Pilipino ay sagrado. Yan ay tatak ng pagiging Pilipino, pagiging mamamayan itong ating bansa. At yung paggamit niyan para sa hindi layunin niya or lalo na paggamit niyan para sa mga masasamang balak, whether pagninegosyo tulad sa POGO or pagtaksil sa ating pambansang interes, seryosong kasalanan po yan at dapat may karampatang preemptive measures or punitive measures. Sana nga po kasi ito hong pinagmulan din, hindi naman po kasi makapagpaparehistro bilang kandidato. Ang isang kandidato, kung hindi ka, di ba, kung hindi ka merong mga gantong informasyon, o official document like birth certificate, etc. Kasi dito ho sa inyo, iniharap na mga ebidensya, klaro naman po, authentic po yung certificate, pero yung impormasyon doon ang ang mali, no? Opo. So yung mali nga po, ma'am, parang nga po ma'am, itong mga Chinese na ito, kapag ginawa nyo ito, dapat dito ma'am ang kulong, ang kaparusahan mas matindi para pati sa mga kasapakat nila dito po sa PSA. Kung sino mang mamamayan or kung sakali dayuhan o tauhan mismo ng regulatory agencies ang bumabali at kumakasangkapan sa ganitong mga dokumento at proseso, ay dapat talaga matukoy ang accountability nila at may penalties talaga dapat yun. Opo, sige po. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.